Mga tol, andito ako ngayon sa hideout ni Spidey. Tambay-tambay lang. Speaking of tambay pala, naisip ko na naman yung mga panahon na standby pa ako. Kasi may isang nag-PM sa akin nung nakarang araw, naalala ko lang. Nag-worry siya kasi 28 years old na raw siya. May pag-asa para ba siya sa PNP? Ang reply ko lang sa kanya, mga tol, meron syempre. Ako nga 30 years old na nakapasok sa PNP. Kasi mga tol, nung college ako, nag-stop ako ng 3 years. O yung 3 years na yan, naging standby ako sa kanto. Lahat na rin ng klaseng kalokohan. Nasalihan ko rin yata. Tapos naalala ko mga tol, 18 years old pa lang ako, nagtatrabaho na ako sa factory. Oh, alam niyo yung factory ng Cream O, saka yung mga Hello Choco Wafer. Yan. Ako yung tagakain ng mga reject dun. O pwede kasing kumain. Huwag mo lang iuwi. Pero hindi rin ako nagtagal mga tol. Oo, kasi shifting kasi sa mga tol. Tapos pag panggabi ako, 10 to 6. Pagpapasok ako ng work, mga 9 PM, maalis ako. Pag naglalakad ako papunta ron sa kanto, sa kaya ng tri-bike. Dun sa Pasig dati. Nadadaanan ko yung mga standby ko ring barkada. So, syempre, parang naisip ko, buti pa sila, pa-standby lang, tapos ako magkatrabaho. Ay, hindi mo na ako papasok. Yun, mga tol, hanggang sa 1 week akong hindi pumasok. Tapos, kailangan, pagpasok mo, may medical certificate ka. So, napunta rin ako ng doktor, mga tol. Tapos, tinanong ako ng doktor kung ano raw yung sakit ko. Eh, naalala ko yung barkada ko na si Ingo. Nakakain ng bugok na itlog. O, mga tol, mahilig kasi siyang kumain ng fresh na egg. Iniinom niya lang. Tapos, bugok pala na itlog yung nakain niya. Nag-LBM, 1 week. So, yun yung sinabi ko sa doktor. Dok, nag-LBM kasi ako, Dok. 1 week. O, bakit pala? Nakakain kasi ako ng bugok na itlog, Dok. O yun, tapos nabigyan ako ng medical certificate. O yun na naman yung dala-dala ko dun sa work ko. O, nakapasok na naman ako mga tol. Tapos after a month, absent na naman ako 1 week. Punta na naman ako sa doktor. Anong sakit mo? Inuubo ako, Dok. Tapos paglagay sa akin ng stethoscope, ubo-ubo rin ako kunwari. Tapos yun, tinanggap na naman ako. Next na absent ko, wala na, hindi na ako pinapasok. Ayun. Doon na naman ako nagtrabaho sa sa factory ng Selecta. Pero hindi doon sa ice cream. Doon kami sa mga lata. Taga-ano ako doon. Taga-hakot ng mga galing sa machine na natakip ng Hindi pa uso yung plastic na lagay ng ice cream natin mga tol. Lata pa. Yun. Tapos isang lamesa kami mahaba, ilera. So habang nagtatrabaho yung mga kasama ko doon sa lamesa na ko po. Andun ako sa ilalim ng lamesa, makain ng cornic. Pero natapos ko naman yung 5 months na contractual ko nun. Tapos nag-deliver rin ako ng mga tol, yung bill ng Globe. Oo, uso pa yung landline nun. Tapos ang service ko nun, bike. Ang hirap hanapin ng mga address. Ang ginagawa ko mga tol, pag hindi ko talaga mahanap, tinatapon ko dun sa basura. Nagtrabaho rin ako sa mga tol nung naglayas ako. Yung pa pala, naglayas ka sa factory ng ng sapatos dun sa Marikina. O kami taga-tahi ng sandals. Ang problema mga tol, isang gabi lang talaga kami nun. Hindi na kami bumalik. Kasi namagana yung kamay namin. Tatahiin mo kasi siya sa mano-mano. O tapos, nagbenta rin kami ng dyaryo. Kasama ko naman yung si Inguna naman. Pero hindi namin nilalako. May pwesto lang kami nun. Tagabantay kami. Kaso wala rin tol, hindi rin kami nagtagal. Kasi nagkagutay-gutay yung dyaryo, kakabasa namin ng si Rex. O tapos nagbenta rin kami ng pandesal, kasama ko naman nun si yung barkada kong si Uteng. Madaling araw pala mga tol. Lagay niya sa ulo niya yung karton ng pandesal. Ako yung taga-sigaw. Pandesal! Pandesal! Ganun. Alam niyo, naglayas ako dati mga tol. Oh, kung saan-saan ako natutulog. Pasaway rin ako dati kasi nung bata ako. Lagi ako nasasaraduhan ng bahay namin. Pag nasasaraduhan ako, sa bintana dumadaan. Kaya sa kusina. Pero pag na-discover na nung airpot ko kung saan ako dumadaan, hinaharangan na naman niya para hindi na ako makapasok. So ang gagawin ko, doon ako matutulog sa mga jeep, tricycle, yung mga nakaparking doon sa mga sakyan ng mga kapitbahay namin. Doon sa karahin ng kapitbahay namin. Kaya sa mga bahay ng barkada ko, kung pwede. Kasi minsan nakakaya rin pag gabi-gabi na ka na lang dun sa bahay nila. So lipat naman ako ng ibang bahay. Tapos one time naalala ko,
Sabay ko naglaya sa isang barkada ko, si Amboy. Yung kami nakitulog dun sa boarding house ng uncle ko, na security guard. Tapos yung lutuan na, yung digas. Hindi kami marunong. Muntik na masunog yung boarding house, mga tol. Tapos naalala ko, 4 na araw na yata yun na wala kaming toothbrush. Nakapulot kami ng toothbrush. Kahit diring-diri kami mga tol, ginamit talaga. Those were the days. Wala lang, nakakamiss lang yung mga ganong life dati mga tol. Hindi ko nakakalain na makakabalik pa ako sa pag-aaral. So kung meron dyan kayong mga kakilala na mga nag-stop sa school, bihin nyo, huwag mawalan ng pag-asa. Bumalik kayo sa pag-aaral. Di bali nang late na kayo makagraduate, importante makagraduate kayo. May mga kilala nga ako, 30 years old na nakatapos ang college eh. Wow! Huwag nyo isipin na matanda na kayo. Ganun din naman eh. Tapos sabihin mo, 25 na ako, ayoko na mag-aaral. Kasi mga na ako gagraduate, 29 na. O isipin mo ngayon, 25 ka ngayon. After 4 years, ilang taong ka na? O diba, 29 ka pa rin? Pero standby ka. So ano mas maganda? 29 na graduate ka na o 29 na standby ka pa? Diba? So ilang mga tol, napakwento lang ako sa mga pinagdaanan ko dati. Yan pa pala, ilang beses ako naglayas. Pero sa kapitbahay lang ako nakatira. Sa barkada ko. Basta lang, akong inisip ko lang nun mga tol, kahit sari-sari yung mga naging barkada ko dati, kompleto na eh. May magnanakaw, may adik, lahat na ng klaseng barkada, nasamahan ko na siguro. Pero advance kasi ako mag-isip lagi mga tol, iniisip ko lagi if gagawin ko tong isang bagay na to, anong kahinatnan ko. Gaya nung ng mga adik. Ang dami ko nakitang nabaliw, tinatali na lang sa poste. Sinisip ko, kung magiging adik ako, parang agsagwa naman, itatali ako sa poste, gano'n. So, inaano ko na agad, nakokontrol ko na sa kagad. So, pag mga ganun na yung mga eksena, umiiwas-iwas na rin ako mga tol. So, dapat kaya nyo rin kontrolin kung ano yung mga bagay na hindi dapat mangyari sa'yo. Tapos yun, thankful ako kasi napunta rin ako sa mga mabubuting barkada. Kaya minsan malaki talagang impact ng barkada eh. Kaya kayo tol, piliin nyo rin yung sino yung babarkadahin nyo. Yung basta-basta na makipagbarkada. Okay lang yun, sama-sama, pakisama, pero alam nyo saan yung limitasyon. Kung alam mo may mabuti siyang may dudulot sa'yo at hindi ka naman mapapariwara o mapapasama sa kakasama sa kanya, go lang. Kasi naman tol, napakwento ako. Bukas na lang tayo magbigay ng mga board exam tips dyan, saka ng mga ibang klaseng tips. Bye mga tol.